Ngayon po ang Panginoon, isang magandang araw po sa lahat po ng ating mga kapatid, kamanggagawa, kapamilya, kapuso, mga kaibigan, at mga panauhin na ngayon po ay kasakasama po natin sa JL Taiwan Worship Service Online. At ngayon pong araw na ito, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Exodus chapter 15, verse 22 to 24. Babasahin ko po ito sa New Living Translation. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "Then Moses lead the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out in the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water." Verse 23, "When they came to the oasis of Marah, the water was too bitter to drink. So they called the place Marah, which means bitter." And the last verse, "Then the people complained and turned against Moses. What are we going to drink?" They demanded. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal na salita. Ngayon pong araw na ito, gusto ko pong magbigay ng isang simple message. And I entitled it, "From Bitterness to Blessing." At makikita po natin dito ang journey of the Israelites. Sila po ay pinalaya from Egypt under the leadership of Moses. Ang kanila pong mga kaaway, ang mga tauhan ni Pharaoh, lahat ay nangamatay at nalunod sa malalim na Red Sea. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na hinati ang malalim na dagat na pula. Sila po ngayon ay patungo sa Promised Land, sa Canaan, sa pangunguna ni Moses, dun sa wilderness. Pero ang nakalulungkot po, hindi po sila nakahanda sa kanilang paglalakbay papunta sa Promised Land. Ang sabi po ng Bible sa verse 22 ng Exodus 15, 3 araw po silang naglakbay, naubos na po ang mga tubig na dala ng mga Israelitas. At pagdating po ng 3 araw, nakita po nila ang oasis of Marah o Bati sa Marah. Dahil sila po ay excited because they believe God is working with them, God is with them. Kaya po marahil nagunahan silang tumakbo sa batis ng Marah. Pero sila po'y nadismaya sapagkat pag inom po nila, inuluwa nila ang tubig sapagkat napakapait po ng tubig dun sa batis ng Marah. Ano po ang lesson? Maybe we have bitter personal experiences in our own wilderness. We have all trials of any kinds, hardship, all kinds of problems, even sufferings and persecution on our life's journey. Sabi po ng John 16:33, Jesus said, "These things I have written unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulations, but be of good cheer, for I have overcome the world." Pinaalala po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng mga kapighatian, mga problema, mga pag-uusig, pero magala kayo, pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ngayon pong araw na ito, magbibigay po ako ng 3 lessons that we can learn from the experience of the Israelites. Kaya po, ang una po na gusto kong puntuhin, God allows bitter experiences for a divine purpose. Pinapahintulutan po ng Diyos ang mapapait na karanasan na maranasan po natin sa ating buhay o sa ating pamilya para sa isang banal na layunin ng Panginoon. Kaya makikita po natin ito sa Exodus 15:23, "When they came to the oasis of Marah, the water was too bitter to
to drink. Nung dumating po sila sa batis ng Mara, yung tubig po ay napakabait. Hindi nila po nainom. Sabi po ng Deuteronomy, chapter 8, verse 2, "And you shall remember the Lord your God, lead you all the way these 40 years in the wilderness, to humble you, to test you, and to know what is in your heart, whether you would keep His commandment or not." Alalahanin nyo ang inyong Panginoong Diyos na nanguna sa inyo sa loob ng 40 taon sa ilang para kayo'y turuang magpakumbaba, para subukin ang inyong pagkatao at alamin ang laman ng inyong puso kung ginagawa nyo ba ang kanyang mga tagubilin o hindi. Kaya po, dumaraan po tayo sa bitterness of testing, bitterness of experiences, for a divine purpose. Tinitingnan po ng Diyos ang ating reaksyon. Tinuturuan po niya tayong magpakumbaba. Tinuturuan po tayo ng Diyos na alamin ang laman ng ating puso. Tingnan ang ating pagkatao. Kaya po pag meron tayong mga trials and testing na pinagdadaanan, ito po'y pagtuturo ng Panginoon. Tinuturuan po tayong sa Kanya lang tayo magtitiwala. Tinuturuan po tayo ng Diyos na huwag tayong manangan sa ating galing at talino at kakayahan at abilidad. Marahil, we experience a bitter water of marriage that ended in separation. Sa inyo pong buhay, may asawa, nakaranas po kayo ng mapait na tubig ng problema na ang katapusan ay paghihiwalay, na ang resulta ay ang wasak na pamilya. The bitter water of marriage na napasok po natin, tayo po'y nagkamali, nabigla, naging emotion-driven. Akala natin ito na yung babae, ito na yung lalaki. Akala po natin mauubusan tayo ng biyahe, kaya kung sino na lang, pwede na. At tayo po'y nagkamali. Maybe, God allowed you to experience the bitter water of your love life. Ikaw po'y ikakasal na. In few years time, magpapakasal, nag-ipon, at doon sa actual marriage, hindi po dumating yung lalaki. Alam na ng buong bayan, ng buong baryo, nag-imbita na, pero nung araw ng kasal, hindi dumating. Kaya marahil, ang awit mo, isang iiwanan, isang babalikan. Nakalulungkot po. Or, you experience a bitter water in your factory. Dati ang daming overtime, hataw. Pero habang tumatagal, nawawala na ang overtime. Ngayon, 3-1. Ngayon, 4-1. 4 na araw na pasok, isa ang pahinga. So on and so forth, hanggang mawala ang overtime. And you are now thinking of going home and breaking your contract dahil naranasan mo ang bitter water in your factory. But regardless of the situation and circumstances that you are facing, always remember that God will never leave you nor forsake you. Hebrews 13 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and God will direct your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Proverbs chapter 3 verse 5 to 7. At ang sabi po ng banal na kasulatan, 1 Peter 5:7, cast all your cares upon me, for He cares for us. Ibigay mo sa akin ang iyong mga problema,
sapagkat ako'y nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Sabi po ng Numbers 14 verse 8, if the Lord is pleased with us, with our lives, He will lead us into that land, promised land, symbolic of victory, success, victorious, and abundant living. Pag ang Diyos ay natuwa sa atin, dadalhin niya tayo sa lupang pangako, meaning to say tayo po ay kanyang pagpapalain at pasasaganain, pagtatagumpayin. Sabi ng Exodus 14 verse 14, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Don't panic. Yung pong mga pinagdadaanan nating rough road of life, ito po yung mga bitterness in our Christian journey. God will fight our battle. Amen? Hallelujah! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. God is in control of everything. Kaya po pinapahintulutan ito ng Panginoon. Ang pangalawa po na gusto kong i-share based on this passage of Scripture, God expect us to slay our unbelief after great deliverance. Inaasahan po ng Diyos na magtitiwala tayo sa Kanya matapos nating maranasan ang mga tagumpay na ipinaranas niya sa ating buhay. Naalala niyo po ba ang mga Israelitas papatayin ng mga sundalo ni Pharaoh? Sila po ay nandoon sa edge ng Red Sea, tumingin sila sa kaliwa, kabundukan. Pag tumakbo sila ron, mapapagod, papatayin po sila. Tumingin sila sa kanan, kagubatan. The same result. Tumingin po sila sa likuran, nakita po nila ang mighty army of Pharaoh na tumutugis at papatay po sa kanila. At sila po ngayon, tumingin po sila sa harap, nakita po nila ang malalim na dagat na pula, at pag sila'y lumangoy, sila'y mamamatay. Pero nakita po natin, Exodus 14, beginning verse 26 to 30, God manifested His awesome power. Hinati po niya ang malalim na dagat na pula, nagkaroon ng super highway. At silang lahat ay nangaligtas. At nung ang mga Israelita po ay dumating sa lugar na ito ng Mara, na sila po ay hindi nakahanda, hindi po nila alam, tinentes lang ng Diyos ang kanilang puso. Dumaraan po tayong lahat sa bitter water of Mara, mapait na tubig. Marahil, mapait na bagyo ng buhay, mapait na problema, mapait na cancer, mapait na alalahanin sa buhay. At ano po ang ginawa ng mga Israelitas? They complain to Moses. They murmur. They panic. Hindi po nila alam, the Lord is just testing their faith, their obedience, their dedication, their commitment, their loyalty to God. Kaya po, tandaan natin, ang mga people of God, they committed two sins. Ano po yon? Number one, the sin of forgetfulness. Ito pong mga Israelita, naranasan nila ang kamanghamanghang himala ng Panginoon, hindi mabilang na miracle on their journey to the promised land. Pero dito po sa Mara, na wala ng tubig, they panic. Ang gusto pong gawin ng Diyos, inalaw niya yung bitter water of Mara na maranasan nila for them to remember the great deliverance of God. Sa Exodus chapter 14. Kaya sinabi po ng Psalms 103, verse 1 to 4, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sabi po doon sa verse 2, bless the Lord,
O my soul, and forget not all His benefits. Purihin ka, O Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalilimutan ang kanyang mga benepisyo. Huwag kalilimutan ang kanyang mga himala. Huwag kalilimutan ang kanyang pagpapagaling. Huwag kalilimutan ang pagsagot sa panalangin. Huwag kalilimutan ang kanyang pag-iingat at pagliligtas. Kaya ito po ang gusto ng Diyos na ituro sa mga Israelita. Pinadaan sila ron for them not to forget the miracle na ginawa ng Panginoon. Pero ito po ang kanilang kasalanan, the sin of forgetfulness. And secondly, the sin of murmuring. They murmur, they complain to Moses. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 14, do all things without murmuring and complaining. At ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 10, yung mga nagreklamo ay pinarusahan ng Panginoon during their journey. Sabi po ng Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you, God said, I will complete it until the day of Jesus Christ. Ang Diyos na nagpasimula po ng mabuting bagay para sa atin, tatapusin po niya hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. The last but not the least lesson that we can learn from this passage of Scripture, God can make the bitter water sweet. Ano man po ang ating pinagdaraanan, na mapait na karanasan, mapait na bagyo ng buhay, this is the good news. The God of Abraham, Isaac, and Jacob can make your bitter water sweet. Saan matatagpuan yan, Brother Edgar? Sabi po ng Exodus 15:24, the people complained and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. Ano po ang ginawa ni Moses? So Moses cried out to the Lord for help. Ito po ang ginagawa natin. When we are in trouble, when we are fearful, when we have that unbelief, we call upon the name of the Lord for help. Tumatawag tayo sa Kanya. And what happened? God showed him a piece of wood, and Moses threw it in the water, and this made the water good to drink. Ipinakita ng Diyos sa kanya nung siya'y nanalangin ang isang kahoy, puno o putol na kahoy ng puno. Kinuha ni Moses, inihagis sa oasis of Mara, at yung pong mapait na tubig ay tumamis. Nangyari ito because Moses cried out for help to the Lord. Ngayon pong araw na ito, meron po ba tayong kapaitan sa buhay na nararanasan? Bitter experiences should not make us bitter, but rather, it will make us a better person by believing in God. Bitterness hinders God's blessing. Hinahadlangan po nito ang pagpapala. Proverbs 28:13, he that cover or hide his sin will not prosper. Bitter people cannot bless others. Pag tayo po'y bitter, hindi po natin mapagpapala ang ibang tao. At ang bitterness po, ang kapaitan, o ang mga sama ng loob, o mga hinanakit, ito po yung mga bitterness. Ito po ay hindi sa Diyos. Tandaan po natin, your bitterness can be turned to blessing, but the decision lies in your hand. Why? Because blessing is a choice. Ang pagpapala po ay choice. We need to choose blessing to be blessed. If you want to be blessed, choose not to be bitter. Choose blessing. And God will turn your bitterness to blessing if you cried out for help to the Lord, just like Moses.
Magtatapos po ako sa isang maliit, isang simpleng kwento. Meron pong isang bata na naginip siya, nakita niya, naglalakad siya sa seashore, sa dalampasigan, na kasama niya ang Panginoong Hesus. Nakakita siya ng 2 set of footprints while walking on the seashore. At na-realize niya, ito yung time of victory. Ito yung panahon na matagumpay siya, masaya siya, malakas siya, masagana siya, pinagpapala siya, marami siyang answered prayers, maraming overtime, maraming victory ibinibigay ang Diyos. Kaya kita niya, dalawa sila ng Panginoon. Pero, isang araw, nakita niya sa kanyang panaginip, isang pares na lang ng paa ang naglalakad. Kaya sabi niya, Panginoon, akala ko mahal mo ako. Sinabi mo po sa iyong salita, hindi mo ako iiwan, ipababayaan man, Hebrews 13 verse 5. Sinabi mo sa Matthew 28 verse 20, I am with you always, even to the end of the age. Ako isa sa iyo hanggang sa katapusan ng mundo. Sinabi mo, you will fight my battle. Panginoon, bakit yung panahon na ako'y down, depressed, discouraged, problematic, ang dami kong problema sa negosyo, sa asawa, sa kapitbahay, sa husgado, sa kabuhayan, sa trabaho, lahat na ng problema, pasampasan ko. Nakita ko, isang pares na lang ang naglalakad. Hindi mo ako tunay na mahal, Panginoon. At alam po nyo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, anak, nagkakamali ka. Totoo, naglalakad tayong parehas nung ikaw ay masaya, malakas, malusog, masagana, matagumpay. At nung nakita mo na ikaw na lang ang naglalakad nung ikaw ay problematic, hopeless and depressed and discouraged, isang paa na lang, nagkakamali ka. Hindi kita iniwan. Ang totoo, hindi mo na kayang maglakad. Ang pares ng paa sa buhangin na nakikita mo, yun ay paa ko. Dahil karga-karga kita. You cannot walk anymore. Hindi mo na kayang lumakad. Hindi mo na kayang lumaban. Suko ka na. But I am with you all the way. Ngayong araw na ito, kayo po ba ay katulad ng batang ito? Meron kayong problema, meron kayong sakit, ang dami niyong suliranin. Parang ang mga problema nyo, the next to the impossible, para malutas. I have a good news for you. Kung kayo po ay magtitiwala sa Panginoong Hesus, kikilala natin siya as Lord and Savior of our life. Gagawin natin ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 1 verse 12, at sa lahat ng mga taong tumanggap sa Kanya, kumilala sa Kanya, sila ay binibigyan ng karapatan at kapangyarihang maging anak ng Diyos sa alalaong bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag kinilala po natin si Jesus ngayon, tinanggap natin as Lord and Savior, ibibigay po niya sa atin ang kapangyarihan na maging anak ng Diyos. At pag tayo po'y naging anak ng Diyos, pag tayo'y dumalangin sa Kanya ngayong oras na ito, mabubuksan ang buong kalangitan para po sa inyo, sa inyong pamilya, sa inyong negosyo, trabaho at kabuhayan, at anumang bundok ng problema, anumang bitter water, mapait na tubig ang inyong kinakaharap, yan po ay patatamisin ng Panginoon.